umaaray na ang mga transport groups sa bigat po ng pagbugso ng presyo ng gasolina. Enough ba ang fuel subsidy sa balak pang ayuda for public utility vehicle operators and drivers? Alamin niya ang ating mobile journal, Arles de los Santos. Arles, mukhang nasa Kongreso ka ngayon, ha? Lord, nandito nga tayo ngayon sa Kongreso kung saan kanina ay nagkaroon ng briefing yung House Committee on Transportation kasama yung Department of Transportation kaugnay nga sa lumalakas na daing ng iba't ibang transportation groups sa kabila ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Kaya ang panawagan nila ay kung maaari daw ay kanselahin na ang fuel at excise taxes maging yung pagpapawalang bisa doon nga sa oil deregulation dahil nila ay damang-daman nila nanunuot na raw sa kanila mga bulsa yung mataas nga na presyo ng mga produktong petrolyo. Kanina nung nagkaroon na pagkakataon na ipahayag ng Manibela yung kanilang posisyon dito, umaabot na daw sa 400 to 500 pesos yung nawawala sa kanilang binibiyahe araw-araw. At least for them, hindi raw sana nila Lord talaga prioridad yung pagtataas ng pamasahe dahil at the end of the day daw, ang kawawa pa rin talaga dito ay yung publiko. Pero kung ikakansela daw o aalisin muna yung excise at fuel taxes, mas bababa daw yung produktong petrolyo kasi ang kinatatakot nila dito Lord ay baka daw magkaroon ng domino effect. Kagaya na lamang kunwari nanatili daw na mataas yung presyo ng mga produktong petrolyo, tataas yung presyo ng mga pamasahe, kasunod na daw dyan yung iba pang mga produkto kagaya na lamang ng mga pagkain na syempre gumagamit din ng langis para makarating sa mga palengke at sa mga kabahayan. Kaya parang natatakot sila doon sa domino effect nito. Kaya kung maaari daw yung parang mas long term na mga hakbang yung pwedeng piliin ng pamahalaan. Aminado ang DOTR Lord at Denise na kulang yung 2.5 billion pesos na fuel subsidy na ngayon ay inihahanda na nila para sa mga tsupera na tinamaan nga nitong big time oil price hike na nagsimula Martes ngayong linggo. Okay, pero Arles, yung 2.5 billion na yan, ilang operators, ilang drivers ang inaasahang makikinabang dyan? And are they also planning na mas palakihin pa yung budget dyan because we are expecting na medyo tatagal pa to. Sana naman hindi, pero mukhang patuloy pa to in the coming weeks, yung gera sa Middle East. Hindi natin nakuha, Denise, yung eksaktong bilang ng mga drivers na pwedeng makatanggap ng subsidiya mula sa pamahalaan, at least from the DOTR, yung mga tsuper mismo. Pero nakuha natin kung magkano ito. Para sa mga traditional jeepneys, 5,000 pesos yung makukuha nilang fuel subsidy. Samantalang doon naman sa mga modern jeepney ay makatatanggap ang mga ito ng 10,000 pesos. Bagay na inaalmahan ng transportation groups dahil nila bakit daw mas malaki yung matatanggap ng modern jeepneys. Kasi ang paniwanag dito ng DOTR, Denise, ay yung mga modernized jeepney daw, bagaman energy efficient nito, at syempre safer or cleaner daw para sa ating kalikasan, malaki pa rin yung ginagamit o kinukonsumo nitong petrolyo dahil meron pa rin itong aircon. So kung yung traditional jeepney daw parang, if you remember it right, nasa 30 liters, mas madami daw yung kakailanganin nga ng modernized jeepney. Pero ayon sa transportation groups na kasama rin dito kanina, narinig nila na kaya daw 10,000 kasi kasama na raw doon yung panghulog pa nga sa mga unit na mga jeep na ito. Kaya nila kung maaari daw ay itigil na rin daw yung modernization kung yung pera lang din naman daw ng taong bayan ay mapupunta doon nga sa mas mahal at talagang magastos na pamamaraan para nga sa modernisasyon dito. Feeling tuloy ng ibang mga traditional jeepney drivers ay may parang diskriminasyon na nangyayari. Or isang paraan daw ito na parang mapuwersa sila na mag-shift na doon sa moderno. Kumbaga, pero mahaba-habang proseso pa yan. Okay, Arles, tama ba ako? Okay, nag-file ng bill, pareho si House Speaker D at si Congressman Sandro Marcos din ng bill na nag-grant ng emergency power sa Pero may balita ko, may committee reports pa raw itong mangyayari. Hindi raw pala ganun sa kabilis lang basta-basta. Tama ba, Arles?
Yes, Lord, mahaba-haba yung proseso nito, no? Kasi even yung DOTR, yung kanilang pagre-release ng fuel subsidy, kahit meron na raw silang pondo para rito at handa na rin yung kanilang mga papeles, hindi rin nila basta-basta na pwede ilabas yung pera na ito. And then, sabi nila, hinihintay na lang daw kasi nila no, yung certification mula sa DOE. Kasi kasama doon nga sa pag-suspend ng fuel taxes or yung VAT man ay yung certification nga mula sa DOE or Department of Energy na kinukumpirma na pumalo na o sumampa sa $80 per barrel yung krudo mula sa Middle East, no? Kaya daw ngayon hindi pa nila nakukumpleto at least from the DOE no yung 30 days kasi ilang araw pa lamang yung ganun yung presyo doon. So sabi nila pwede raw nilang ilabas agad yung certification na umaabot na nga sa $80 pero syempre kung magkakaroon ulit ng teknikalidad sa paglalabas ng pera at yung emergency power mahaba-haba at ibang usapan pa yan at least for them willing naman daw sila pero kailangan guided pa rin syempre ng legal na pamamaraan. Naku, Diyos ko, aabot pa siguro ng 1 linggo lahat ito, no? O mas matagal pa, Arles, sa tingin mo? Probably, Lord, actually, matagal pa kasi next week, meron ding mga balita na another 12 pesos increase can be felt, no, or can be imposed dito mula sa mga oil companies. At least, right now, may 14,000 na mga oil companies, no, and hindi naman daw kasi direkta lahat na mamonitor ng DOE yan. At yung nagpapahirap pa daw dito, Lord, ayon sa ilang mga transport groups, ay yung oil deregulation law. Kaya kung maaari, ay i-abolish na raw ito dahil parang in their own words, no, ginagatasan lamang daw ng batas na ito ang bayan kung saan yung mga oil companies nga yung merong karapatan at kakayanan na magdikta ng kanilang mga presyo sa mga produktong petrolyo. Maybe the public is asking kung ano yung posisyon o yung galaw dito ng DOE. Dahil dun sa oil deregulation law, Lord, no, yung mga kumpanya, yung may capabilities na magdikta ng presyo nila pero kailangan kasi nilang i-justify at ipaliwanag muna ito sa DOE bago nila i-roll out. Yan yung dahilan kung bakit meron tayong fuel pricing na inilalabas mula sa DOE. Kaya kung matatandaan ninyo noong nakaraan ay merong 55 na gas stations sa buong bansa na nakatanggap ng show cause order kasi yung mabilis at labis na pagtaas ng presyo kailangan pa raw yung ipaliwanag kasi Tuesday pa dapat yung big time oil price hike sa mga petrolyo pero weekends pa lang ang ilan sa mga ito ay nagtaas na agad ng presyo. Diyos may kailan ba natin narinig tumutol yung DOE? Parang ang naging trabaho lang ng DOE lately ay ipaliwanag kung bakit naging ganun. Parang always in defense of the fuel industry. May tanong ka, partner? Oo, Arles, nabanggit mo kasi yung panawagan to abolish the oil regulation law. Pero ano nga ba yung probability niyan? Because a lot of people are saying na medyo malabo yung ruta na yan because, correct me if I'm wrong, but bago ma-abolish yan, parang kailangan may bago pang maipasang batas, both by both houses of Congress, tapos kailangan pirmahan pa rin yan ng presidente. Napakahabang proseso palalo niyan. Is there also a alternative, long-term solution na dinidiscuss ngayon? Sa ngayon, Denise, tama yung sinabi mo na mahaba-haba talaga yung magiging proseso kung bubuwagin man yung oil deregulation law. And syempre sa kasalukuyang climate natin, mahirap sabihin kung ito talaga yung pinaka-feasible na pamamaraan. But at least for the government, they're looking at the possibility na maghanap ng iba pang mga oil sources or fuel sources sa ibang mga bahagi ng bansa. Pero narinig nga natin recently from DOE na medyo priority ng South Korea at ng China na pinagkukunan din natin ng mga produktong petrolyo yung sapat na stock ng kanilang bansa. So may mga pag-aaral din na meron pa rin sa mga manampayan and yung mga paggawa doon ng mga tube para makapag-aral pa but still parang yung last time na nagkaroon ng pronouncement si BBM na meron daw possible na gas doon, parang it was a 10-year study. So, hindi siya talaga very instantaneous na pwede agad-agad magkaroon ng pagbabago or yung hakbang at least yung na kinakailangan sa panahon na ito. Kaya ngayon, yung nakikita nga nila, yung pagbibigay muna ng fuel subsidy pero isang araw lang, one time lamang daw yan na magagamit naman daw ng mga tsyopera sa loob lamang ng 2 araw. Hindi lang yun. At least kahit pa paano, sinabi ng Pangulo na sinertify niya na as urgent daw yung bills na magbibigay sa kanyang kapangyarihan to suspend the excise tax. Pero, okay,
Ano pinag-uusapan ngayon dyan sa Kongreso, Arles? Ano pa mga tinatalakay dyan? Lord, kanina nagkaroon din ng pagpupulong yung Foreign Affairs Committee no dito sa Kamara, pero meron tayong ibang separate report para diyan no. Inaabangan natin ngayong araw kung tatalakayin nga rin ba sa plenaryo o pagdedebatihan yung kaugnay sa 25 political dynasty bill, anti-political dynasty bills no. Pero mamaya pa yan, mga 3:00 pa ng hapon sa plenaryo ngayong sa Kamara. Aabangan din natin kung makakakuha pa tayo ng ibang mga updates kasi ngayong araw din yung pagsisimula nga ng Ethics Committee hearing kaugnay doon sa reklamong inihaing laban kay Quezon City Representative Bong Sultan. Yun pa pala. Way pa pala yung issue Oo yun. nga pala, no? Okay. Maraming salamat sa ating Mojo, Arles de los Santos.